Mula sa dalawang kamay na bumaba, ganun ba, pasensya na. Bigla na lang may isang pagkakataon na nagsabi, nakakainip naman, pasensya na. Park Soo-gi ay nagulat at tumingin kay Park Soo-gi. Nakita ni Park Soo-gi na nagtataka si Park Soo-gi, mukhang kakaiba si Park Soo-gi. Bigla na lang namula ang mga pisngi ni Park Soo-gi at huminga ng malalim. Nag-alala si Lee Sung-hoon at nagtanong, ayos ka lang ba? Hindi sumagot si Park Soo-gi kundi pinunasan ang pawis sa pisngi at sinabi. Ang init naman, hindi maintindihan ni Lee Sung-hoon kaya nagtanong ulit. Ano? Muli niyang tinanong si Lee Sung-hoon. Ayos lang ako. Hindi pa nakatapos ang pangungusap ay tinamaan na ni Park Soo-gi ng suntok sa mukha at sumigaw. Sinabi ko na ang init. Nahulog si Lee Sung-hoon sa lupa. Nag-alala ang lahat at nagtanong. Ayos ka lang ba, Lee Sung-hoon? Bigla na lang ngumiti si Park Soo-gi, inalis ang jacket at sinabi. Ang init talaga. Nagulat si Yoong Min at tumingin. Tinawag ni Park Soo-gi si Daegun nang may takot at nagtanong. Ayos ka lang ba, Hoon? Bigla niyang tinawag. Hey, Daegun. Gago ka. Hindi maintindihan ni Daegun ang sinabi. Inilagay ni Park Soo-gi ang kamay sa upuan sa tabi at sumigaw. Ikaw. Gago ka. Nilagay ni Park Soo-gi ang kamay sa pisngi at inilagay ni Park Soo-gi ang kamay sa upuan sa tabi at sumigaw. Ikaw. Gago ka. Nilagay ni Park Soo-gi ang kamay sa pisngi at nag-utos ng mapangakit. Umupo ka sa tabi ko. Agad-agad. Bilisan mo. Ngayon, nakita ni Park Soo-gi na nag-aalangan si Daegun kaya patuloy siyang nagmadali. Ano pa ang ginagawa mo? Hindi mo ba naririnig? Lumayo si Daegun at nag-isip sa sarili. Hindi ako dapat makisawsaw sa babaeng ito. Kung hindi, magiging abala lang ito. Lumayo si Daegun at nag-isip sa sarili. Hindi ako dapat makisawsaw sa babaeng ito. Kung hindi, magiging abala lang ito. Itinulak ni Lee Sung-hoon ang kanyang salamin, hawak ang telepono at nag-isip. Siguro nagkamali na ako. Ayos. Nagmadali si Park Soo-gi. Hindi kita alipustein. Halika dito, bilisan mo. Sa itaas na palapag, may grupo ng mga tao na nagkakainan at nagkakasiyahan. Biglang may isang lalaki na hawak ang telepono, binasa ang mensahe at nagsalita. Nakipag-ugnayan na ulit. Hawak niya ang baston sa kamay. At may galit na tono. Nakakainip ang paghihintay na ito. Maghanda tayo ng dahan-dahan. Tumapik si Park Soo-gi sa mesa, tumayo at sumigaw. Nagsisinungaling ka ba? Bigla kang nilapitan niya. Akala mo. Akala mo kaya mong lapitan ang kahit la. Akala mo. Akala mo kaya mong lapitan ang kahit sino. At saka, bilisan mo na iangat ang iyong damit. Narinig ni Park Soo-gi at hinaplos ang buhok. Anong kalokohan yan? Init lang naman ang naramdaman ko. Pagkatapos ay lumingon kay Daegun at nagmakaawa. Daegun, inom tayo ng isang baso. Ngayon lang nagsalita at gusto mo akong tulungan uminom para kay Daegun. Park Soo-gi, hayaan mo akong uminom. Narinig ni Park Soo-gi at mumiti. Lumayo ka. Bakit lagi kang nakadikit kay Daegun? Pagkatapos ay nagtanong si Park Soo-gi. Daegun, gusto mo ba ng ganito? Gusto mo bang maging matalino? Hawak ang libro, sinabi. Marunong din akong mag-English. Pakinggan mo. Yulotin nie. Triangle lie. Amba. Niba. Sweep. Rip. Bago pa man matapos ang pangungusap, pinutol siya. Hindi ka naman nagbabasa ng libro. Lahat ng ito ay pangalan ng mga galaw sa jiu-jitsu. Nagmukha siyang bata na nagmamagaling. Marunong din ako ng jiu-jitsu. Nagulat si Park Soo-gi. Hindi ba nagbabasa ng English? Nagulat si Park Soo-gi. Hindi ba nagbabasa ng English? Lumiko si Park Soo-gi. Daegun, gusto mo bang makipaglaban sa jiu-jitsu sa akin? Ang mananalo ay magiging alipin ng talunan. Sigurado akong ako ang mananalo.
Mahigpit na hawak ni Park Soo-gi ang kamao at sinabi. Tapos na ang usapan. Patay ka ngayon. Ay, nakakainis, huwag mo nang hilahin pa. Naguluhan si Park Ho-rong. Dapat ba akong matuto ng jiu-jitsu? Nagtanong si Yong Min o baka sabihin ko na lang sa kanila. Sa gabi, tahimik sa paaralan, walang tao. Sa opisina ng presidente, may isang babae na may hawak na itim na pisara, nakapikit at nag-isip. Wala nang bago. Binasa niya ang anunsyo at nag-isip. Mula kahapon, may dagdag na ruta na inilagay ng presidente. Isinara niya ang pinto at tumingin sa paligid. Nagulat si Masyuk nang makita ang isang babae at nag-isip. Ang babaeng iyon ay Masyuk, babae na may mahabang buhok, naisip. Dapat kong marinig ang tunog mula sa wiretap kaya pumunta ako dito para subukan. Pero ito ay isang taong hindi ko inaasahan. Pinanood ni Masyuk ang babae na unti-unting lumalayo at nagdadalawang isip. Dapat. Sa tindahan, gabi na at walang tao. Nakita ni Park Soo-gi na nahimatay si Park Soo-gi sa mesa at nag-alala. Hindi ako ang may gawa nito. Bigla na lang siyang nahimatay. Tumingin si Park Soo-gi at hulaan. Mukhang natutulog siya. Parang lasing. Narinig ni Yong Min ang tanong. Nilagyan ba ng droga ang inumin? Agad na nagtanong si Park Ho-rong. Si Lee Sung-hoon ba ang naghalo? Nag-aatubiling sinabi ni No Man-hyu. Pero mula nang dumating si Lee Sung-hoon, naghanap si Yong Min ng tao. Nasaan siya? Naghanap din si Park Ho-rong. Nasaan siya? Hindi makita ni Yong Min at nagtataka. Saan kaya siya napunta? Sa isang malayong lugar, nakapako ang pintuan ng salamin, nakatayo si Lee Sung-hoon sa harap ng pinto. Binuksan niya ang lock ng seguridad. Tumingin si Daegun sa itim na supot at naisip. Ito nga. Hawak ni Daegun ang bote at nag-isip. Ang mga delikadong inumin na ito ay dapat ayusin ng isang matanda tulad ko. Nagsisimula pa lang ang aking party. Bago yon. Malaki ang tanong ni Daegun. Tinulungan ni Park Soo-gi si Park Soo-gi na tumayo at sinabi. Hayaan mo akong dalhin siya pauwi. Medyo lasing siya. Nakita ni Park Ho-rong at nagtanong. Kaya mo bang mag-isa? Sabi rin ni No Man-hyu. Mabigat siya. Lumiko si Park Soo-gi at sumagot. Pero hindi ko siya maiiwan sa inyo. Nagbabala si Park Soo-gi. Hawakan mo ako ng mahigpit. Sabi ni Park Soo-gi na lasing. Parang may naramdaman si Park Soo-gi kaya tumingin siya. Ang mga tao na may suot na salamin at may dalang baston ay lumapit ng may galit. Sino ang nangunguna? Tanong ng isang lalaki. Ano ang nangyari sa maliit na yon? Lasing na ba? Kailangan mo ba ng tulong? Napansin ni No Man-hyu ang kakaibang kilos ni Park Soo-gi at nagtanong. Anong nangyayari? Ano ng problema mo, Park Soo-gi? Sumagot si Masyuk. Si Park Soo-gi yon. Palampasin niyo na sila. Mukha namang naiinis ang lalaki. Ganun ba? Biglang nagbigay ng open. Translation cuts off here, no further content provided. Naramdaman ni No Man-hyu. Nagulat si Park Ho-rong. Tinanong nila. Tama ba? Nagtanong si Masyuk ng may galit. Isa itong banal na gabi. Naglalaro kayo ng masaya, ano? Tumingin sila kay Daegun na nagtataka. Ano yon? Lasing ba siya? Isa sa kanila ang nagsalita. Sabi ni Daegun, matalino pa siya. Sumagot si Daegun ng may pag-aalinlangan. Kaya ko ng lasing. Hindi ko alam kung bakit pumunta kayo dito. Pero bakit kailangan niyong pumunta dito ngayon? Tumingin si lalaki sa Masyuk at nagtanong. Mukhang hindi siya lasing, ano nang gagawin natin? Sumagot si Masyuk. Ang asong si Lee Sung-hoon. Gaano man kahirap, hindi niya kaya ito. Narinig ni No Man-hyu at mahigpit na hinawakan ang kamao. Lee Sung-hoon ba? Totoo, siya ay isang problema sa amin. Sinabi ko na may kakaiba sa asong si Lee Sung-hoon. Nanginig si Masyuk at sinabi. Alam ba ninyo?
Dapat gumamit ng pana ang tao. Ang makatarungan na pakikipaglaban ay hindi rom. Ito ay katangahan lamang. Hawak ng bawat isa ang baston at nagsabi. Suso sa likod, pagtataksil, sabayang pag-atake, o paggamit ng armas. Ngayon lang nagsalita si Noman Hugh. Ang sagot ay ang paggamit ng armas ay isang mataas na antas ng galit. Ipinakita ni Noman Hugh ang kanyang baston at sinabi na dapat tanggapin ang panganib. Pinatugtog ni Noman Hugh ang baston sa kamay at seryosong sinabi na maaari rin itong makasakit sa sarili. Bigla na lang tinawag ni Noman Hugh, "Hey, Tentoksen." Tinawag ni Tentoksen ang sarili at sumagot. "Ano?" Tanong ni Noman Hugh. "Ang baston mo ba ay mahal? Saan mo ito nakuha?" Sumagot si Tentoksen. "Alam mo ba na ninakaw ko ito?" Sabi ni Noman Hugh, "Wow, salamat ha. Kung ganoon, gagamitin ko ito ng maayos." Hindi maintindihan ni Tentoksen at sumagot ng inis. "Anong kalokohan ang sinasabi mo mula kanina?" Biglang may lumipad na hilaw na karne at tumama sa mukha ni Tentoksen. Inis na inis si Tentoksen at nagsalita. "Peste, ano yan? Halika dito." Nag-udyok si Noman Hugh ng laban, hawak ang armas at Nag-udyok si Noman Hugh ng laban, hawak ang armas at nagsimula ng isang laban para malaman kung sino ang panalo. Nag-alala si Yeongmin Noman Hugh, sabi ni Noman Hugh, "Tulungan natin si Dagon." Sabi ni Tentoksen, "Ano ang utos mo?" "Para ayusin ko ito ng diretsyo, patayin niyo lang si Dagon ng diretsyo." "Pero ano ang iniutos ni Xulien sa mga tao niya? Naintindihan niyo ba? Kahit isa lang, hindi pwedeng maging pabaya. Mga tanga sila pero naayos na nila ang lahat ng daan ng kalsada. Huwag niyong isipin na tao sila. Ituring niyo silang mga hayop tapos labanan niyo sila." Nang marinig ito ni Dagon, bumaba siya sa mesa at nagsalita. "Ang ganda ng sinabi mo, ha?" Lumiko si Dagon paharap at nag-utos. "Park Horong, Yeongmin, huwag niyong hayaang madamay sina Park Sogi at Masyuk sa isyong ito," sagot ni Yeongmin nang natakot. Pagkatapos, lumapit si Dagon sa kanila at sinabi, "Pero kung hindi sila mga tanga, dapat mag-concentrate kayo sa akin lang. Pero ano ang iniutos ni Xusien, huwag maging sobrang kampante at pumasok doon. Mag-ingat ng doble, dapat dakmain niyo siya. Mag-ingat ng doble, dapat dakmain niyo siya ng tama at maingat talaga." Tumawa si Dagon at sinabing, "Medyo nagkamali kayo. Pero kung gagamit kayo ng sandata para sabay-sabay na umatake ng walang pinipiling taktika, ayos lang yan." Pagkatapos, pinadyak ni Dagon ng malakas ang mesa para magbabala. "Pero sinabi ko na, ang lakas ng suntok ko ay magbabago depende sa galaw ng kalaban." Natakot ang mga iyon at nagsalita, "Tingnan mo tong baliw na ito nang malapad ang mga mata." Huminto si Dagon at naghanda ng umatake sa kanila. Natakot sila pero matapang na sinabi, "Higit sa 1-0 kami na may hawak na sandata." Sagot ni Dagon ng may kumpiyansa, "Alam ko, kaya nga sinabi ko na hindi ko kayo papalampasin." Pinuntirya ni Dagon ang 2 tao sa kanila. Tapos ginamit ang kamay para umatake sa lahat, na nagdulot ng pagkahilo sa isa at dumaloy ang laway sa bibig niya. Isa naman ang nabali ang pisngi dahil sa suntok ni Dagon. Pumikit si Dagon at sinabi, "Pero kung magdikit-dikit kayo ng ganito." Pumikit si Dagon at sinabi, "Pero kung magdikit-dikit kayo ng ganito." Ang mga iyon ay nagtatanggol gamit ang mga baston. Nang iangat nila ang mga baston, pinatamaan ni Dagon gamit ang mga sipa at tinanggal lahat sila. Tinanong niya, "Paano mo magagamit ang sandata?" Hinawakan ni Dagon ang ulo ng isa at pinisil sa tiyan, habang ang isa ay nagbanta gamit ang baston. Inilabas ng kalaban ang baston sa harap ni Dagon at naghanda ng lakas para umatake. Ginamit ni Dagon ang kamay para tanggalin ang baston sa kamay ng kalaban, saka siya pumalakpak sa katawan ng kalaban. Tapos biglang huminto. Pagkatapos ay muling pinukpok niya ang kalaban na bumagsak ng nakadapa. Napatingin si Masyuk nang nagulat at mumiti ng bahagya. Sumigaw si Tentoksen habang hawak ang baston, "Anong ginagawa mo, gago?" Nagpatuloy si Tentoksen na umatake gamit ang baston at nagsabi, "Akala mo ba naglalaro lang ako ng taguan? Gusto mo lang umiwas ng ganito?" Tumitig si Noman Hugh nang walang emosyon at
Tumitig si Noman Hu nang walang emosyon at sinabi, sige, nakuha ko na, tatapusin ko ito ng maayos. Nagulat si Ten Tocsen at hindi maintindihan, paano mo nakuha yan? Sagot ni Noman Hu, nakuha ko kung tunay ba ito o hindi. Totoo ang baston na yan, di ba? Napangisi si Ten Tocsen at sinabi, sinusuri ko lang ito. Ibaba ni Ten Tocsen ang baston at sinabi, gago ka. Hindi napansin ni Ten Tocsen na nawala na si Noman Hu. Inihanda ni Noman Hu ang baston para umatake. Pagkatapos, pinukpok ni Noman Hu ang katawan ni Ten Tocsen gamit ang baston. Napikit si Ten Tocsen at nagitngit, inalis niya ang baston pabalik. Pero nagulat si Ten Tocsen dahil hindi tumama ang suntok ni Noman Hu sa kanya, nagtataka siya, nawala na naman siya. Biglang napatingin si Ten Tocsen nang nagulat, si Noman Hu pala ay nasa likod niya at pinukpok siya gamit ang baston. Nagitngit si Ten Tocsen dahil sa sakit, iniisip niya baka ito ang dahilan kung bakit hindi ko siya nakita. Naalala niya ang nakaraan nang tinamaan siya ni Noman Hu sa mukha, napangisi si Ten Tocsen at kinagat ang labi. Sinabi ni Noman Hu, napansin mo na ba? Yung tinamaan ka sa kaliwang bahagi ng mukha ay parang transparent na taba ng baboy, masarap pero sobrang dumikit. Napangisi si Ten Tocsen at sinabi, gago kang walang kwenta, kaya pala palagi kang sumusugod sa kaliwa. Sagot ni Noman Hu, huli na yan, Ten Tocsen. Tumitig si Noman Hu ng matindi at sinabi, hawakan ang tatlong bahagi ng baston gamit ang dalawang kamay. Pero bago siya makatakbo, tinadyakan siya ni Ten Tocsen sa mukha. Iniisip ni Ten Tocsen, sa wakas hindi sa tiyan. Napatingin si Masyuk nang nagulat kay Park Sogi at Masyuk. Hawak ni Masyuk ang baston at sumigaw. Pasensya na, kayo ay magiging mga bihag namin. Tumitig si Park Sogi at sinabi, pero hindi sila ganoon. Habang nagsasalita, tinadyakan ni Park Sogi si Masyuk, tunay na kawawa ka. Hinawakan ni Park Sogi ng mahig. Tumitig si Masyuk nang nagulat kay Park Sogi at Masyuk. Hawak ni Masyuk ang baston at sumigaw, pasensya na, kayo ay magiging mga bihag namin. Tumitig si Park Sogi at sinabi, pero hindi sila ganoon. Habang nagsasalita, tinadyakan ni Park Sogi si Masyuk, tunay na kawawa ka. Hinawakan ni Park Sogi ng mahigpit ang damit ni Masyuk. Biglang tumilapon si Masyuk pataas. Pinabagsak ni Park Sogi si Masyuk sa lupa. Tumitig si Park Sogi ng matindi at sinabi, kawawa ka. Nanginig si Park Sogi at nagtanong, akala mo ba mahina ang babae? Sinabi ni Park Sogi, kailangan kong tumulong kay Dagon. Hawak ni Masyuk ang baston. Napansin ni Park Sogi ang kakaiba at lumingon. Hawak ni Masyuk ang baston at sumigaw, patayin na natin sila. Sumigaw si Masyuk, hindi ko alam, mamamatay tayo lahat. Pero naabutan ni Park Sogi at naagapan si Masyuk, nagngisi si Park Sogi ng galit. Napatingin si Masyuk nang may paghamak, mga cute na mga babae, umiiyak pa para sa kaibigan. Itinapon ni Park Sogi si Masyuk pataas. Pagkatapos, dahan-dahan siyang inangat ni Park Sogi. At dahan-dahang pinabagsak sa lupa na may malakas na tunog. Pagkatapos bumagsak si Masyuk, sinabi ni Park Sogi ng mahigpit, lumayas ka. Q. Biglang may lumapit na kamay at kinuha ang makintab na baston na ginamit ni Ten Tocsen kanina, at nakahiga sa tabi ng baston si Ten Tocsen na walang malay. Hawak ni Noman Hu ang makintab na baston at sinabi, simula ngayon, ako ang magiging may-ari mo. Salamat ha, ang makintab na baston ay napakaganda, may dagdag na metal na nagkakahalaga ng 18. Hawak ni Noman Hu ang baston at pagkatapos ay lumingon kay Dagon at sinabi, parang malapit na rin matapos ang laban doon sa Dagon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari doon pero may lumipad na sapatos papunta sa harap ni Noman Hu. Tiningnan ni Noman Hu ang sapatos at nakita si Ara. Ginamit ni Noman Hu ang baston ni Ten Tocsen para patamaan ang sapatos at nagulat si Ara sa likod. Pagkatapos patamaan ang sapatos, lumingon si Noman Hu at maingat na tinanong si Ara. Sumigaw si Masyuk, hindi ko alam, mamamatay tayo lahat. Pero naabutan ni Park Sogi at naagapan si Masyuk, nagngisi si Park Sogi ng galit. Napatingin si Masyuk nang may paghamak, mga cute na mga babae, umiiyak pa para sa kaibigan. Itinapon ni Park Sogi si Masyuk pataas.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang inangat ni Park Seo-gi at dahan-dahang pinabagsak sa lupa na may malakas na tunog. Pagkatapos bumagsak si Masyuk, sinabi ni Park Seo-gi ng mahigpit, "Lumayas ka." Tumingala si Park Seo-gi at sinabi ng may galit, "Akala mo mahina ako dahil babae ako?" Nag-aatubili si Ara at sumagot. Natanaw ni No Man-hu ang lakas ni Ara at sinabi, "Mabuti naman." Nakita niyang ayos si Ara. Hawak ni No Man-hu ang makintab na baston na nakuha mula kay Tentok-sen at sinabi, "Maganda ang baston na ito, di ba? Napakabilis at magaang." Namula ang mukha ni Ara sa tuwa at paghanga. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang laban ni Daegun at kakabig niya lang ang atake ng kalaban. Hindi pa nakakatugon ang kalaban sa panibagong atake, pero tinamaan na siya ni Daegun sa tadyang na sobrang sakit. Nang kumagat ng ngipin ang kalaban dahil sa sakit, napasakit ang buong mukha niya. Pagkatapos suntukin ni Daegun ang kalaban, naghanda na naman itong umatake gamit ang baston. Hinawakan ni Daegun ang ulo ng kalaban at hinila palayo. Pagkatapos, pinabagsak ni Daegun ng malakas ang ulo ng kalaban sa lupa. Dahil sa suntok, nahulog ang baston sa kamay ng kalaban. Hinawakan ni Daegun ang ulo ng kalaban at hinila palayo. Pagkatapos, pinabagsak ni Daegun ng malakas ang ulo ng kalaban sa lupa. Dahil sa suntok, nahulog ang baston sa kamay ng kalaban. Hinila ni Daegun ang leeg ng kalaban pataas. Nang ihanda na ni Daegun ang suntok, biglang may malakas na sigaw, "Tigilan yan!" Dahil sa sigaw, lumingon si Daegun at nakita si Park Seo-gi na nakontrol ni Masyuk gamit ang isang sandata. Hawak ni Masyuk si Park Seo-gi at sumigaw, "Kung gagalaw ka, papatayin kita, bawat galaw mo, papatayin kita ng 1 sentimetro." Ang sigaw ni Masyuk ay ikinagulat ni Na Young-min at Park Ho-rong sa nangyayari. Sa oras na yon, nasa panganib si Park Seo-gi. Lumapit si Masyuk ng malapit at nagbanta, "Kung marunong kang makisundo, palalampasin kita, gago, huwag kang magpanggap. Kung gagalaw ka, papatayin kita, bawat galaw mo, papatayin kita ng 1 sentimetro." Ang sigaw ni Masyuk ay ikinagulat ni Na Young-min at Park Ho-rong sa nangyayari. Sa oras na yon, nasa panganib si Park Seo-gi. Lumapit si Masyuk ng malapit at nagbanta, "Kung marunong kang makisundo, palalampasin kita, gago, huwag kang magpanggap. Gusto mong lumaban?" Nakatuon si Masyuk sa pagsasalita. "Magsisimula ako mula sa bibig mo tapos akyat hanggang sa tuktok ng ulo mo," na hindi alam ni Masyuk na may tao sa likod niya. Balak ni Masyuk na dumiretso kay Park Seo-gi pero bago pa siya makarating ay hinawakan siya ng isang kamay mula sa likod. Pagkatapos ay tinamaan sa ulo ni Masyuk ng isang malakas na suntok sa kanyang ilong. Habang nahihilo si Masyuk, mahigpit na hinawakan ng kamay na iyon ang isang kamay niya. At ang leg niya ay nilok na nagdulot ng matinding sakit. Dahil sa sakit, bumagsak ang hawak ni Masyuk na papel sa lupa. Pagkatapos, niikot ng taong umatake ang buong kamay niya sa leeg ni Masyuk kaya nahirapan siyang huminga at sumigaw. Aba, ang biglaang umatake ay si Lee Sung-hoon. Lumapit siya kay Masyuk at sinabi, "Kaya pala tuwing kausap kita ay nakakainis, sobra ka nang lumalampas." Aba, ang biglaang umatake ay si Lee Sung-hoon. Lumapit siya kay Masyuk at sinabi, "Kaya pala tuwing kausap kita ay nakakainis, sobra ka nang lumalampas." Sa panahong iyon, hawak ni Daegun ang buhok ng isa sa mga tao doon at nagulat din siya sa pagdating ni Lee Sung-hoon. Samantala, tinuturuan ni Lee Sung-hoon si Masyuk, "Akala ko nagtaksil ka sa amin pero parang hindi naman." Nakatingin si Daegun sa taong hawak niya ang buhok na natatakot at parang nanginginig. Nakita yun ni Daegun kaya binigyan niya ito ng malakas na sampal sa mukha. Pagkatapos ay nilingon ni Daegun si Lee Sung-hoon at tinawag siya, mabilis na ipaliwanag ng malinaw. Nakita ni Lee Sung-hoon na medyo galit si Daegun kaya agad siyang nagsalita, "Kalma lang kayo at pakinggan niyo ako. Hindi tulad ng iniisip niyo, ang totoo ay nagsinungaling ako na wala akong kinalaman sa Park Ho-rong, pasensya na tungkol doon." Nang marinig ito ni Daegun, nawalan siya ng pasensya at sumigaw, "Gago ka, hindi mo pa ako pinapakinggan tapos nagsasalita ka na? Tumahimik ka at hayaan mo akong magsalita ng buo." Pagkatapos ay inamin ni Lee Sung-hoon, "Tama, nakipagtulungan ako sa kanila. Una, atakehin nila kayo pagkatapos mong malasing." Nang sabihin ito, bahagyang umiti si Lee Sung-hoon at nagtanong, "Pero si Bae Seo-ji ang uminom niyan, hindi ba?"
Dagon iniangat ang kamay sa ulo at inayos ang buhok, saka nagsabi. Hindi mo dapat magdesisyon ng mag-isa sa plano at hilahin ang iba para sumali ng ganito. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Lumapit si Lee Sung-hyun kay Dagon at mumiti. Pasensya na, wala akong intensyon na lokohin ka, ganoon lang ang nangyari. Sa puntong ito, lumapit si Dagon kay Park Sung-ri. Inabot niya ang kamay para tulungan itong tumayo at nagtanong ng may malasakit, ayos ka lang ba? Sagot ni Park Sung-ri, medyo masakit, salamat. Nang tumayo si Park Sung-ri, nilakad niya papunta sa lugar ni Ji-seok at galit na sinipa si Ham Sam-chin sa likod, diretsyo sa kanya. Mamatay ka na, mamatay ka na. Tumingin si Dagon sa likod at napansin na ayos lang ang lahat. Sinabi ni Dagon kay Lee Sung-hyun, kung mangyari pa ito ulit, kasama ka na sa patag na yon. Habang tumutulong, umiti si Lee Sung-hyun at sumagot, sige. Pagkatapos ay iniutos ni Dagon, linisin niyo ang mga yon. Lumapit si No Man-hu at inilagay ang kamay sa balikat ni Park Sung-ri, sige lang, masakit ang pulso mo. Dapat kang pumunta sa doktor para tingnan niya. Habang aalis si Park Sung-ri, hawak ni No Man-hu ang isang pamalo. Tamang-tama, gusto ko ring subukan ang pamalo na ito. Simulan na natin, tanong ni Lee Sung-hyun habang umiikot ang mga mata, ayos ba ang lahat? Naalala ni Lee Sung-hyun si Park Sung-ri at nagtaka. Naalala ko lang, si Park Sung-ri at Yoong-ri ay nasugatan na. Tiningnan ni Lee Sung-hyun si Dagon, ayos ka lang ba? Kaya mo bang dalhin si Park Sung-ri pauwi? Nagduda si Dagon, ako. Sabi ni Lee Sung-hyun, malakas ka naman. Dahil dito, hindi tumanggi si Dagon at niyakap si Park Sung-ri. Sige, saan ang address? Napansin ni Park Sung-ri at napasigaw, siya ay kilala bilang selosang reyna. Hindi pwede, ako na ang maghahatid sa kanya. Nag-alala si Dagon, pero ang pulso mo, nag-alala si Park Sung-ri. Pero huwag nating hayaang si Dagon ang mag-isa. Kasabay ng sabay-sabay na pagsigaw mula sa grupo, sige na, ako na ang bahala. Labis na tumutol si Park Sung-ri, hindi pwede. Paulit-ulit na hinihimok ni Lee Sung-hyun, Dagon, dali na, hindi na tayo pwedeng manatili dito. Nag-alala si Park Sung-ri, pero huwag nating hayaang si Dagon ang mag-isa. Nang bumaba, sinabi ni Lee Sung-hyun, heto ang address. Tumingin si Dagon at sumagot, sige, malapit lang. Hinaplos ni Lee Sung-hyun ang likod ni Dagon at nagtanong, ayos ka lang ba? Pagkatapos ng lahat, nagsisi talaga ako sa mga nangyari. Sagot ni Dagon ng walang emosyon, kalimutan mo na. Huminto si Lee Sung-hyun at iniangat ang kamay, ayos lang ako. Nagpatuloy si Dagon, sige, tulungan mo na ang iba. Bigla, may malakas na sigaw mula sa likod. Suzy! Lumingon si Lee Sung-hyun at nagtaka, Ji-seok, bakit ka nandito? Sagot ni Ji-seok, narinig kong lasing si Suzy. Ako na ang magdadala sa kanya. Hindi pa siya natatapos magsalita ay pinutol na siya ni Lee Sung-hyun, hindi na kailangan. Narinig ni Dagon ang sigaw mula kanina, lumingon at nakita si Lee Sung-hyun na kumakaway bilang pamamaalam. Dagon, huwag kang mag-alala, dali na, Ji-seok, halika dito sandali, nagulat si Ji-seok at sumagot. Sinabi ni Lee Sung-hyun, salamat sa pag-aalala mo kay Suzy na lasing na pumunta dito. Pero alam ni Jae-hyun-ji ang address ni Suzy, hindi mo na kailangang pumunta dito, pwede ka nang umalis. Sagot ni Ji-seok na may bahid ng sama ng loob, pero gusto kong ihatid siya. Kapag lasing si Suzy, nagiging bastos siya. Mahirap para sa mga estranghero na makasama siya. Napansin ni Lee Sung-hyun ang matigas na ulo ni Ji-seok at pinagsabihan siya. Hinaplos ni Lee Sung-hyun ang balikat ni Ji-seok at pinayuhan, umuwi ka na at magpahinga, nakakainis na ako. Tumingin si Ji-seok nang may pagdududa kay Lee Sung-hyun, ano ibig mong sabihin? Naiinis si Lee Sung-hyun at sinipa ang paa ni Ji-seok, na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Sumigaw si Ji-seok. Muling sinabi ni Lee Sung-hyun, sinabi ko na sayo. Ngumiti si Lee Sung-hyun nang may kasamaan, ang paa ko lang ang masakit, buti na lang at dinala na ni Dagon si Suzy, nandito ka lang para magmasid. Sa puntong ito, nagreklamo si Ji-seok, alam kong nag-aalala ka para sa kanya dahil matagal na kayong magkaibigan, pero ano na? Sa puntong ito, nagreklamo si Ji-seok, alam kong nag-aalala ka para sa kanya dahil matagal na kayong magkaibigan, pero ano na?
Nagninit-nit si Jisuk sa sarili, ang sama, kapag lasing si Suzy, nagiging mahirap siya. Tiningnan ni Jisuk si Daegun na nagdadala kay Suzy at nag-isip, kung dinala ni Daegun siya sa ganitong kalagayan, siguradong hindi ito okay. Si Suzy na lasing ay nakasandal kay Daegun habang natutulog. Unti-unting nagiging malabo ang mga mata ni Suzy, nang magising ay naguluhan siya. Namula ang mukha ni Suzy at niyakap ang sarili habang nag-iisip. Nang tumingin si Suzy pataas, napansin niyang si Daegun ang nagdadala sa kanya, ang lalaking ito ay sobrang gwapo. Naglalakad ang dalawa sa kalye pauwi. Sa puntong ito, magulo ang isip ni Suzy at namula ang mukha. Wow, biniyak niya ako, talagang magandang panaginip ito. Tiningnan ni Daegun ang lalaking sumusunod sa kanila at nagtaka, ano ba ang tinitingnan mo? Nakakahiya ba? Napansin ni Daegun ang isang taxi at sumigaw, taxi, taxi. Bumuka ang mga mata ni Suzy, namula at nagsabi, hindi ako komportable, hindi ako makakatulog sa sasakyan. Tiningnan ni Daegun si Suzy nang may pagdududa, gising ka na ba? Hindi sumagot si Suzy. Sumilip ang tsuper ng taxi at nagtanong, sasakay ba kayo? Sagot ni Daegun, pasensya na, hindi kami sasakay. Paulit-ulit na nanalangin si Suzy sa isip, ay, hindi, huwag mo akong iwan, hindi ko alam kung totoo o panaginip ito, pero gusto kong tumigil ang sandaling ito magpakailanman. Tahimik na nag-isip si Daegun, wala na akong magagawa, wala akong balak gamitin ito pero. Tumingin si Daegun sa mga paa ni Suzy ng pagod at nag-isip, sige na lang. Nagbago ang kulay ng mga mata ni Daegun mula itim sa puti at pinalakas ang bilis. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo at nag-iwan ng alikabok sa likod. Napansin ng tsuper ng taxi at sinabi, mukhang ayaw ng babae sumakay sa taxi. Nagulat siya nang makita ang puting anino na dumaan sa bintana. Nagtaka siya, ano yon? Nagdesisyon siyang ilipat ang gear at pindutin ang accelerator para habulin si Daegun, ang bilis niya. Hawak niya ang manibela at nakangiti, sige, subukan natin, gusto mo bang magkarera? Muling sinabi niya ng may lakas ng loob, ipapakita ko ang 20 taong karanasan ko sa pagmamaneho sa edad kong 57, tanggapin mo na ang pagkatalo. Bumangga ang taxi sa post ng kuryente. Sa ospital, may isang malakas na sigaw, ano ang nangyari sa kanya? Nagulat ang mga katulong, bumangga siya sa poste habang nagmamaneho sa lugar ng mga bata. Ang limitasyon ng bilis ay 30 km/h. Totoo pala. Nakatayo si Minsu at tila may napansin. Tiningnan niya ang pangalan sa plaka at naisip, Xiao Jin. Sinubukan ni Minsu na alalahanin, parang narinig ko na ang pangalang ito dati. Sa silid ng ospital, may isang babae na nakaupo sa tabi ng kama at nagtanong kay Xiao Jin, ayos ka lang ba? Kilala mo ba si Aja, kaibigan ko? Kilala mo ba si Daegun, ang taong sinabi ko sa'yo? Sa labas, narinig ni Minho ang babae na nagsabi ng malakas, gusto ni Aja siya. Naiisip ni Minsu, Xiao Jin, at kasama rin siya doon. Si Xiao Jin ay kapatid ni Xiao Jin. Nagulat si Minho at naisip, sa silid-aralan, hindi ko kayang magdesisyon ng mag-isa. Kinuha ni Minho ang telepono at nagsimulang mag-video, kailangan kong i-report ito kay Director Lee Sayen. Nagulat si Xiao Jin nang tumingin kay Minsu sa tabi niya. Natakot si Minsu at halos mawalan ng malay dahil baka malaman ni Xiao Jin ang isang bagay. Sa madilim na kalangitan, napabuntong hininga si Daegun, mahirap talaga, saan ba ito? Hirap talaga, saan ba ito? Lumapit si Daegun sa tirahan, sa likod ay may hindi kilalang tao na kumuha ng larawan kay Daegun na nagdadala kay Park Sung-ri. Malinaw ang kuha ng larawan ng dalawa. Dinala ni Daegun si Park Sung-ri sa loob ng silid at magalang na nagsabi, pasensya na, walang tao sa bahay. Ginising ni Daegun si Park Sung-ri, gising na, nandito na tayo. Tumugon si Park Sung-ri ng malambing, hindi ko kayang pumunta sa kama, kung hindi ako matutulog ngayon, sasuka ako. Malamig na sinabi ni Daegun, hindi ko alintana kung sasuka ka o hindi. Ngunit dinala pa rin ni Daegun si Park Sung-ri sa kama ng maingat at napabuntong hininga. Nakatayo si Daegun at inilagay ang kamay sa bulsa, tapos na, kailangan ko nang umalis. Pagod si Daegun at tumingin kay Park Sung-ri, hindi ko akalain na lasing ka na agad sa isang baso lang, ayos na yon.
Si Daegun ay kakaliko na palalabas nang biglang hinila siya ni Park Seung-ri mula sa likod ng kanyang damit. Sobrang gulat niya kaya hindi siya nakapag-react agad, kaya nahulog siya sa sahig. Napikit ang noo ni Daegun na medyo inis at nagsabi, "Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo?" Ang mapulang labi ni Park Seung-ri ay nagsalita, "Gusto kong makipaglaban." Sa pagkakataong iyon, namula ang mukha ni Park Seung-ri at sinabi, "Makipaglaban ka sa akin, ang matatalo ay magiging alipin." Tumingin si Daegun nang may pagdududa, "Alipin? Sa panahon ngayon, meron pa bang ganung bagay? Hindi ako makikipaglaban at hindi rin ako magiging alipin, bitawan mo ako." Ngunit matindi ang pagtanggi ni Park Seung-ri, "Hindi ko papayagan, ngayon kailangan kong malaman kung sino ang tunay na namumuno." Ang mga teknik ni Park Seung-ri ay ginagawa ayon sa gabay para kay Daegun, ito ang posisyon na neon belly. Isang posisyon na naglalagay ng presyon gamit ang tuhod sa tiyan ng kalaban. Inilagay ni Park Seung-ri ang kanyang tuhod sa katawan ni Daegun at tinanong, "Kahit ngayon, hindi mo ba nararamdaman ang sakit?" "Hindi ko alam kung hanggang kailan mo kaya ito." Unti-unting lumapit si Park Seung-ri kay Daegun at sinabi, "Ang tanging paraan para makatakas ka dito ay ang sumuko sa akin." Tumingin si Daegun sa ibang direksyon at nag-isip, "Wala nang ibang paraan, tapusin na natin ito." Isang kamay ni Daegun ang malakas na itinulak ang tuhod, habang ang isa ay mahigpit na humawak sa pulso ni Park Seung-ri at itinutulak siya palayo. Ngunit nagulat si Park Seung-ri at agad na naunawaan ang intensyon niya. Agad na lumapit si Park Seung-ri at mahigpit na niyakap ang leg ni Daegun at sinabi, "Maganda ang pagsubok mo pero hindi ito epektibo." Bumulong si Park Seung-ri sa kanyang kamay, "Kapag itinulak mo ang tuhod at paa ko palayo, hahawakan kita ng ganito." Nakita ang mga galaw na napakaayos, tiningnan ni Daegun ang ibang direksyon at naisip, mukhang magaan pero malakas din ang kapit niya. Tiningnan ni Daegun ang kanyang hita at ang hita ni Park Seung-ri at naisip, mahigpit ang kapit at hindi nag-iwan ng puwang, mataas na antas ito. Inangat ni Daegun ang katawan ng mataas at nagpa siya, "Kung gusto niya, papayagan ko." Isang malakas na pag-angat. Ito ang bridge move, isang teknik na gumagamit ng core strength para itaas ang kalaban at lumikha ng puwang. Napakahalaga ng core strength, at mula pa noong una ay pinagsanay ni Daegun ang kanyang katawan ng walang patid. Kaya ang core strength ni Daegun ay lampas sa karaniwan, at nakita ang kanyang nakakatakot na lakas. Nagulat si Park Seung-ri at naisip, anong klaseng lakas ito? Bago pa makabawi, ginamit ni Daegun ang pagkakataon para palawakin ang distansya. Nagkamali si Park Seung-ri. Dahil pinili ni Park Seung-ri na higpitan pa ang pagkakahawak sa leg niya, kung mahigpit ang kapit niya, wala siyang kamay na tatama sa lupa. At madali siyang mawawala ng balanse. Nagulat si Park Seung-ri at naisip, skip. Ginamit ni Daegun ang pagkakataon para baguhin ang posisyon mula sa disadvantage patungo sa advantage, at naibalik ang posisyon. Napagod si Daegun at nagtanong, mukhang ako na ang nanalo, di ba? Tumingin si Park Seung-ri kay Daegun nang walang magawa. Sa ospital, tinanong ni Xiao Jin si Minho, anong nangyari? Kinuskus ni Minho ang kanyang lieg at nahihiyang nagbigay ng dahilan kung bakit siya nandito. "Xiao Jin, hindi ko inaasahan na makikita kita dito." "Ah, bakit ako nandito?" "Pumunta rin ako para bisitahin ang ospital, kasi ang tatay ko ay may cancer sa baga, kaya ako Hindi pa niya natatapos ang sinabi, mabilis na nilampasan ni Minho si Xiao Jin at nagmadaling sinabi, "Busy ako ngayon, usap tayo sa ibang pagkakataon, magkita tayo sa paaralan." Tiningnan ni Xiao Jin ang lumalayo na likod ni Minho at naisip, cancer sa baga ang tatay niya. Pagkalayo ni Minho, tumawag siya sa telepono, tahimik. Mabilis na nagtago si Minho sa isang lugar na walang tao at nagulat kay Director Lee, mukhang target nyo ang presidente ang estudyante sa grade siyam. Kay Director Lee, mukhang target nyo ang presidente ang estudyante sa grade siyam. Sinabi ni Minho na may hinala siya kay Director Lee, hinala ko na peke ang kanyang admission. Tahimik si Director Lee at hindi agad sumagot. Pagkatapos ay sumagot si Director Lee, may schedule ako ngayon, tatawagan kita mamaya. Pagkatapos ng tawag, umiti si Director Lee at nagtanong, may problema ba? Pwede ka nang umuwi, sagot ni Director Lee nang may pag-aatubili, pero lumakad si Director Lee papunta sa harap at kumaway sa likuran.
Walang problema, kasama ko na si Director Park ngayon, tatawagan kita bukas. Sumunod si Director Lee, opo, naintindihan ko. Sa isang madilim at malungkot na lugar, kasama ni Director Park si Director Lee at pinuri, magaling ang direktor na iyon, di ba? Ang nag-aalaga sa kanya, natawa si Director Lee. Haha, si Director Park ay... Hindi, wala akong ganong ibig sabihin, sagot ni Director Park. Naglakad silang magkasama papasok, sinabi ni Director Lee kay Director Park, marami ka nang nakita, di ba? Ngayon makikita mo ang isang ganap na ibang mundo, masayang tawa ni Director Park, haha, parang kinikilig ako sa sinabi mo. Biglang may isang tao na humarang sa kanila at seryosong nagbabala, ito ay isang construction site, delikado dito. Kaya limitado ang pagpasok. Nakita ni Director Lee ang pagkabahala ni Director Park kaya pinakalma siya. Porma lang yan, huwag mag-alala. Sa harap nila ay isang payat na lalaki na nagbabantay. Nang makita sila ay tumawag siya sa command center para i-report ang kanilang pagpasok. Nag-alinlangan si Director Park, grabe ito, dapat ba akong lumalim pa sa bagay na ito? Tumawa si Director Lee, haha, si Director Park ay sanay lang sa negosyo kaya hindi pamilyar sa ganito. Tumawa si Director Lee, haha, si Director Park ay sanay lang sa negosyo kaya hindi pamilyar sa ganito. Lumapit si Director Park kay Director Lee at sinabi, gusto kong palawakin ang iyong pananaw. Hindi lahat ng lugar ay basta-basta mapapasukan, kahit may pera ka, may mga bagay na para lang sa mga piling tao. Tumawa si Director Lee at sabi, halimbawa, ang purebred na lahi, ang laban ay para sa tagumpay. Nagpatuloy si Director Lee, nagbigay ako ng mga panuntunan, pero hindi ko pa natatapos nang makita nila ang dalawang tao na nag-aaway. Agad na sumugod ang mga tauhan at sumigaw, anong ginagawa niyo dito? Naguluhan si Director Park, kanina, sino sila? Agad siyang tinulungan ng mataba. Tunyo mag-away, gawin niyo agad. Pero hindi pinansin ng isa, lumingon at sinabi, patay na siya, salamat sa akin, ang ganitong uri ay walang kwenta. Ang ganitong uri ay walang kwenta. Naguluhan si Director Park, kanina, sino sila? Ipinaliwanag ni Director Lee, pinagkakilala ko lang ang mga batang ito para magkaaway, pangkaraniwan lang dito. Ano sa tingin mo sa appetizer na ito? Nang marinig ito, naalala ni Director Park ang isang bagay, baka ito ang tinutukoy mo. Tumingin si Director Lee ng malayo at sinabi, pero pakiramdam ko hindi mo pa lubos na nauunawaan, iyon ang training room ng aking mga manlalaro. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. Unti-unting bumukas ang pinto at sa loob ay may isang bagay na may maliwanag na gintong ilaw. Iyon ay isang leon, ang hari ng mga hayop. Nang makita ito ni Director Park, namula ang mukha niya sa takot. Hindi na kontrol ni Director Park ang sarili at bumagsak. Sobrang natakot si Director Park, nandoon, may tao ba dyan? Tumawa si Director Lee, haha, anong sinasabi mo? Biglang may isang kamay na inabot at tinanong, ayos ka lang ba? Bumangon si Director Park at natigilan, salamat. Tumayo si Director Park at nagtaka, bakit suot mo ang uniforme mo? Agad siyang tinulungan ng matabang lalaki na bumangon at tinanong, ayos lang ba? Walang anuman, yumuko siya at bumati, magandang araw, Presidente Lee. Masayang sumagot si Director Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Tinanong ni Director Lee, ano ang pangalan mo? Sagot niya, Ham Sumchin. Nagpatuloy si Director Lee, si Sumchin, ang tagalakad dito. Tinanong ni Ham Sumchin, gusto ba ng Presidente Lee na pumunta sa waiting room? Ngunit tumanggi si Director Lee, hindi, kailangan kong makipagkita muna sa isang tao, ayusin mo ang mga bagay dito. Ham Sumchin yumuko bilang pagbati, opo, mag-ingat po kayo. Director Park lumingon sa likuran ng may pagdududa at nagtanong, estudyante ba siya sa mataas na paaralan? Ham Sumchin agad na bumaba sa loob ng silid Matagal na tayong hindi nagkita. Tinanong ni Director Lee, ano ang pangalan mo? Sagot niya, Ham Sumchin. Nagpatuloy si Director Lee, si Sumchin, ang tagalakad dito.
Tinanong ni Ham Sung-chin, gusto ba ng Presidente Lee na pumunta sa waiting room? Ngunit tumanggi si Director Lee, hindi, kailangan kong makipagkita muna sa isang tao, ayusin mo ang mga bagay dito. Ham Sung-chin yumuko bilang pagbati, opo, mag-ingat po kayo. Director Park lumingon sa likuran ng may pagdududa at nagtanong, estudyante ba siya sa mataas na paaralan? Ham Sung-chin agad na bumaba, sa loob ng silid ay naririnig ang tugon ni Director Lee. Nakalimutan kong sabihin, mukhang ganoon nga. Ang mga manlalaro na gusto kong makilala mo ay mga estudyante ng mataas na paaralan sa aming paaralan. Ham Sung-chin binuksan ang pinto at nag-abot ng kamay bilang pagbati. So-hyo, pagkatapos magbati ay napansin niyang sobrang tensyonado ang binata, kaya nag-alala siyang nagtanong, anong nangyayari? Bakit parang nakakatakot ka? Nigna boses, Director Kim, narito na po ako. Director Kim ay sumagot, pasok ka. Director Kim ay masayang nag-abot ng kamay bilang pagbati, Pangulo Lee, pagkatapos ay hiram muna. Director Lee ay mahinahong sumagot, matagal na tayong hindi nagkita. Nang makita ni Director Lee ang misteryosong binatang nakatayo sa tabi ni Director Kim, nagtanong siya, sino ang manlalaro na iyon? Napilitan si Director Kim na ngumiti at sinabi, lumabas ka muna sandali. Director Lee ay masigasig na nagtanong, bakit kailangang lihim ito? Nang marinig iyon, tumingin si Director Kim sa binata at nagsabi, kung malalaman ito ni Pangulo Lee, magiging sorpresa ito, hindi ba? Sa silid, si Daegun ay mahigpit na hawak ang malaki at maputing katawan ni Park Sung-ri. Ang leeg ni Daegun ay nahihirapang lunukin ang laway habang nakikipaglaban kay Park Sung-ri. Mahigpit pa rin hawak ni Daegun ang braso ni Park Sung-ri. Tumitig si Daegun ng matindi habang si Park Sung-ri ay humihinga ng malapit sa mukha ni Daegun. Mahigpit pa rin hawak ni Daegun ang braso ni Park Sung-ri. Tumitig si Daegun ng matindi habang si Park Sung-ri ay humihinga ng malapit sa mukha ni Daegun. Naiisip ni Daegun, ano ba ito? Akala ko sinasabi lang niya pero mas magaling pala siya kaysa sa akin. At lalo pang lumalakas ang lakas ni Park Sung-ri. Kaya binitiwan ni Daegun ang braso niya mula sa hawak ni Park Sung-ri. Tumingin si Daegun ng may pag-isip, malakas din ang lakas niya. Pagkatapos ay pinukpok ni Park Sung-ri ang ulo niya sa dibdib ni Daegun. Mabilis na niyuko ni Park Sung-ri ang kanyang mga paa, at pinukpok ng malakas ang braso ni Daegun gamit ang kanyang paa. Sa huli, naipit ang braso ni Daegun sa pagitan ng mga paa ni Park Sung-ri. Naiisip ni Park Sung-ri, paano niya nagawang hadlangan? Paano siya naging ganito kagaling? Kung hindi dahil sa pag-aalangan, dapat ako na ang nanalo. O siya naging ganito kagaling? Kung hindi dahil sa pag-aalangan, dapat ako na ang nanalo. Nang makabawi si Daegun, inihagis niya si Park Sung-ri pataas. Naputol ang buttons ng damit ni Park Sung-ri at biglang sumugod ang kamay ni Daegun. Mabilis na hinawakan ng mahigpit ang braso ni Park Sung-ri na nagdulot ng pagkabigla at pakikipaglaban ni Park Sung-ri. Huminga ng maluwag si Daegun at sinabi, nakuha na kita. Si Park Sung-ri ay nakahiga sa ilalim at sumisigaw. At ang kamay ko? Napangisi si Park Sung-ri at sinabi, medyo bastos ka na. Ngunit hindi pinatawad ni Daegun at nagpatuloy, alam ko na ang susi, yon ba ang paa? Tahimik na tumango si Park Sung-ri at inalala, paa, pagkatapos ay lumingon sa ibang direksyon at sinabi, tama. Tumingin si Park Sung-ri nang hindi maintindihan at nagtanong, pero ano naman ang tungkol sa paa na yon? Nagpatuloy si Park Sung-ri, huwag mong sabihin na balak mong, hindi pa niya natatapos ang pangungusap ay niyuko na ni Daegun ang kanyang mga paa sa katawan ni Park Sung-ri. Sumigaw si Park Sung-ri sa sakit, sandali lang, anong ginagawa mo? Patuloy siyang lumalaban ng walang pag-asa. Patuloy siyang lumalaban ng walang pag-asa. Nakita ni Daegun na kalmado ang mga paa niya, kaya tinanong niya, bakit mo ginagawa to? Umupo si Daegun, hinaplos ang buhok niya at huminga ng maluwag, dahil kung hindi ko gagawin ito, hindi matatapos ang laban. Pagkatapos ay lumingon si Daegun at umalis habang patuloy na sumisigaw si Park Sung-ri, pakawalan mo ako. Pagkatapos lumabas ng apartment, napansin ni Daegun ang malamig na pawis at sinabi, ang init ng pawis, bakit biglang lumabas ang pawis? Naglakad si Daegun sa madilim na gabi. May isang tao sa malayo na nagtatago sa likod ng isang poste, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Daegun.
Ang telepono ng taong iyon ay nagpakita ng larawan ni Dagon. Napatingin si Samuel kay Dagon nang may nakabukod na ekspresyon at nag-isip, malinaw na eksperto siya, bakit siya nanginginig? Posible ba na marami siyang hawak na larawan? Sa dilim, biglang may tumawag kay Suhyo para maghanda. Ngunit bago pa makapagsalita, tumunog ang telepono. Isang misteryosong tao ang nagpadala ng mensahe kay Ham Sam-chin, "Kumusta, Ham Sam-chin, estudyante sa 3 taon ng mataas na paaralan. Mayroon akong ipapakita sa iyo. Magpapadala ako ng ilang larawan." Matapos mabasa ni Ham Sam-chin ang mensahe, siya ay nagulat at nalito. Tumingin siya sa mga ipinadalang larawan ng may kasabikan. Oh, ang larawang iyon ay si Dagon na may hawak kay Park Sung-ri. Biglang sumigaw si Ham Sam-chin, "Suzy!" Nagulat si Suhyo nang marinig iyon at kinuha ang telepono. Pilit pinigilan ni Ham Sam-chin, "Sandali lang, Suhyo." Ngunit hindi pinansin ni Suhyo at patuloy na tiningnan ang larawan ni Dagon na may hawak kay Park Sung-ri.